Hello mga ka-vlog, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. Ngayon samahan niyo muna ako sa isang simple tour dito sa aking maliit na gulayan. Bago tayo magsimula sa paglilinis, ipapakita ko muna sa inyo ang kalagayan ng aking mga tanim. At nakakaawa naman talaga, nakakalungkot dahil nga noong nagbakasyon ako galing sa Samar ay hindi na naasikaso yung aking mga tanim dahil 2 months akong nawala dito sa aming probinsya. So ayan guys, yung aking tanim parang nakita ko ay awang-awa ako sa mga gulay ko. Hindi na nga maasikaso ng kapatid kong diligan dahil nga syempre busy din sila. So marami din silang garden kaya hindi na naasikaso. So ayan guys, yung aking sigarilyas at ay medyo malaki-laki na rin. Pero kaso lang ito ay maraming damo. So bago tayo magsimula sa paglilinis, ipapakita ko muna sa inyo ang kalagayan ng aking mga tanim. Tignan ninyo ang dami ng talagang damo. Halos hindi na makita ang aking mga talong. Hindi na makita ang aking mga sili at okra dahil natatakpan na sila ng mga ligaw na halaman nga naman. Kaya naisipan kong magdamo ngayon para naman maging malinis ang maayos na ulit ang ating munting garden. So ayan na guys, nag-uumpisa na tayo tanggal-tanggal ng damo dyan. Kahit medyo mainit-init pa ay okay lang at ay talaga namang awang-awa ako sa ko. Tingnan nyo guys ang aking sili. At ay maganda sana kung naalagaan man lang yung aking sili dahil maraming bunga. Kahit medyo makapal ang damo, natutuwa pa rin ako dahil buhay at lumaki pa rin ang aking mga tanim. Ito ang aking mga talong, medyo natatakpan lang. Pero makikita ninyo na malusog pa rin sila. So kahit mahirap magtanggal-tanggal ng damo guys, tignan nyo. At ako ay pinagtsatsagaan ko nga naman yung aking gulay para naman at anuhan natin, may makuhaan man lang natin pang araw-araw na ayan, na pangalan nito, ulam natin. So pinagtsatsagaan ko siya. So pagkatapos niyan ay didiligan ko na naman at ilalagyan din natin ng abono para upang sa ganun ay ma-recover man lang yung kanilang kasi parang tao din yan nakakaawa talaga yung aking napaka-emotional ko pa nung pag nakikita ko yung mga ganyan na tingnan nyo guys, ang dami-daming damo. Tingnan nyo So ayan, kahit ang hirap magtanggal ng damo, pinagtsatsagaan ko talaga. Kaya sinisimulan na natin ang pag-alis ng mga damo. Isa-isahin natin para hindi masaktan o mabunot ang mga tanim natin. So mas mabuti rin na regular ang paglilinis para mas maraming sustansya ang pagpunta sa ating mga gulay at hindi maaagawan ng damo. So habang naglilinis tayo, gusto ko ring ibahagi ang pagtatanim ay hindi lang libangan, nakakatulong din ito araw-araw na buhay dahil mayroon tayong sariwang gulay na pwedeng anihin at lutuin kahit maliit lang ang ating taniman. So malaking bagay na rin to para sa ating pamilya, di ba? So ayan guys, ang ating pagtatanggal ng damo natin. So ayan guys, patuloy lang tayo sa pag-aalaga at pagdidilig sa mga ito. Sana ay mas tumami pa ang kanilang bunga at susunod na araw ay excited na rin akong ibahagi sa inyo kapag panahon na ang pag-aani nito. Actually, naanihan ko naman ang pagdating ko ay marami siyang bunga, lalo na yung okra, sunod-sunod yung bunga niya. So, nakakapag na ako dyan, pakbet.
Alam nyo guys, yung sili na yan, masarap ipakbit lang kahit solo lang yan. So, mayroon kang talong, mayroon kang sigarilyas dyan, mayroon akong sigarilyas at okra. Yan, may kalabasa pa yan sa likod. Pero yung kalabasa ko ay wala na. Na dead na siya kasi nga kailangan din ng kalabasa yung may dilig. Very sensitive kasi yan. Kailangan maalaga yan ang kalabasa. So kahit napakahirap nga naman guys ang pagtanggal ng damo, tignan nyo at ay maraming ang tinik-tinik yan. Akala nyo lang ba na easy magtanggal ng damo? Diyos ko, alam mo yun yung tinik. Mayroon kasi yung ano dyan, yung damo na madaming tinik. Pero nagugulay yun. Masarap yun ilagay sa sa munggo. Kaya minsan nga pag nagmamadali ako, na hahawakan ko siya, kaya masakit. So ngayon magtatanim tayo. So ayun guys, magtatanim tayo ngayon ng talong. Uumpisahan na ng pagtatanim. Okra. Mayroon tayong okra, mayroon tayong ampalaya. So kung makakapagtanim tayo nga naman ng pero ang unahin kong pagtanim ngayon ay yung okra na hindi gumaghapang kasi mahirap kumuha ng kahoy. Hindi kagaya ng ampalaya ay kailangan talaga ng kahoy yan. Yung sili, okra, ganyan lang sila. Hindi na kailangan ng pang yung kahoy. So ako ay uunahin muna natin yung mga yung mga okra. Naalala ko pala yung aking ginagawa na. Alam niyo ba yung saluyot na dahon? Yan pala yun ang tinatanim ko. Ang akala ko okra yung inuna ko. Saluyot yan. So kailangan ko talagang madaling tumubo lang yan. Madaling tumubo ang saluyot.